aakinin ang lupa tapos ibebenta ng mura. Yan raw ang modus ng isang inihinalang sindikato sa isang subdivision sa Cavite. Mula sa nagtataasan at magagarang kondominium hanggang sa simple pero maayos na mga bahay sa subdivision. Pangarap ng sinumang Pilipino magkaroon ng komportableng matitirhan. Isa na rito si Perla Beltran na buong buhay na nangungubahan. Minsan nag-ambisyon ba? Kasi nagkakaedad tayo. Yung mayroon ng anak mo na baga nakaplastar man sila sa maganda, di ba? At ang dating greenhouse lang, tila malapit na raw sa katotohanan nang marinig niya ang tungkol sa isang grupo na mga nag-aalok ng murang bahay. Ang Samana o Samahan ng mga naninirahan sa City Home Subdivision Incorporated sa Dasmariñas, Cavite. Sino nga ba naman ang hindi maiengganyo kung sa halagang 60,000 piso raw, may house and lot ka na? At dahil sa magandang alok, 2 bahay na parehong may laking 80 square meters ang kinuha niya kapalit ng 11,000 pisong down payment. Eh siyempre kasi inutang ko pa yun sa card, yung sa amin na para loan na sa mga pautang. Umatapos kami ng June pa. Ilang buwan ko pa yun tatapusin, 4 na buwan pa. Linggo-linggo nagbabayad kami. Sariling bahay rin ang pangarap ni Danilo Elandro, kaya madali rin daw siyang kumagat sa alok ng grupo. Di na siya nagatumiling magbigay ng 20,000 pisong paunang bayad para sa lupang tinitirhan. Para dito daw po yung sa namin sa tinitirahan. Nagkakahalaga lang daw po itong tinitirahan namin ng 120,000. Maging si Cesar Soriano, sinunggaban agad ang special offer ng grupo ng Samana. Meron silang ino-offer sa aking bahay na sa halagang 120,000. Yung bayat lupa daw po. Hingi sila sa akin ng 7,000 para daw po doon sa pag-aayos ng papeles ng CLO. Teka, ano po? CLO? Katunayan daw po yan na para sa akin yung bayat lupa talaga. Katunayan na ako yung may-ari. Parang titulo siya. Naku kuya, ano bang papeles na yan? Bilang patunay di umano ng pag-aari sa lupa at loting bibilhin, bibigyan sila ng tinatawag na Certificate of Land Occupancy o CLO. Kung mababayaran ko daw po, pwede ko na raw pong lipatan. Ngunit nang makita ni Cesar ang loting ibinida, tila napatras siya. Kaya lang po yung bahay na lilipatan ko, giba-giba ako. Hindi naman ho talaga bahay siya. Pero ang sinasabi mo nila sa akin, lupa lang yung babayaran mo, yung bahay free na, para na sa'yo. Maging ang ibang statement ng Samana nakadagdag sa kanyang pagdududa. Sabi ho nila, nung una, sabi nila sa akin, sa gobyerno yung lupang yon na ipinamamahagi daw po ng gobyerno para daw po sa mga taong mahihirap. Pero ang tanong ko sa nila, bakit po ako magbabayad kung pinamamahagi lang daw? Kaya nagtungo na siya sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Cavite para magreklamo. Nagreklamo na rin ang iba pang nabiktima umano ng Samana dahil matapos sila magbayad, hindi naman sila makalipan sa mga pinili nilang bahay at lote. Basta yung malinis yung talaga na papel na inaano nila. Hindi, puro kalukuhan pala, walang mangyayari. Kaya ngayon, hindi na magbibitiw ng pera pagka gano'n. Bit-bit na mga dokumentong binigay ng grupong Samana sa kanilang mga kliyente. Binisita namin ang Land Registration Authority o LRA para ipasuri ang mga ito. Ayon sa LRA, ang mga CLO or Certificate of Land Occupancy na ipinamamahagi ng grupo, wala ba ng bisa? These are not official documents coming from the government. It's not even close to a legitimate certificate of title issued by the Land Registration Authority pursuant to the law. Gawa-gawa lang talaga invento ito. Ayon sa LRA, ang dokumentong pinakikita ng Samana ay maaaring hango sa isang Spanish title. Ang sabi namin, itong mga titulo that traces its origin sa mga titulo de propiedad or Spanish titles are non-existing claims. Ibig sabihin, ito ay null and void.
Ayon naman sa dokumentong ibinigay ng City Assessor's Office ng Dasmariñas, ang Confederation Properties Incorporated ang developer ng subdivision, ang nagbabayad ng tax declaration ng mga lote na ibinebenta sa mga nagrereklamo. Ibig sabihin, sila ang may-ari ng mga lote. Based on our records po kasi, ang may-ari po kasi ng lote, bali 4 po siya. Yung 2 nakapangalan pa sa Confederation Properties. Yung 2 naman nakapangalan sa mismong owner mismo. Sa kabila ng mano-malyang dokumento, patuloy pa rin daw sa pagkumbinsi ng mga buyer ng grupong Samana. Kaya para tuluyan ng ibaon sa lupa ang modus na ito, sumalang na ang aming asset sa pakikipagtransaksyon. Sa tanggapan ng Samana sa loob mismo ng subdivision, malagot kaming tinanggap ng ilang opisyal, kabilang ang nagpakilalang vice presidente ng grupo. Zoom in video, freeze frame. Si Miminda sa Hagun. Konting chika at konting banat ng sales talk. Tila sanay na silang makipag-usap sa mga kliyente. At maya-maya pa ipinakita na sa aming asset ang listahan ng mga dapat bayaran. Yung initial payment, yung sa bibiling lote, lawyer's fee, yung pambayad daw doon sa attorney. Tapos, registration fee doon mismo sa grupo, sa Samana. Tsaka yung monthly dues daw sa Samana. Pagkatapos pinigyan pa sila ng tour sa mga pinagbibiling bahay at lupa. Aba, open house? May structure ng bahay pero sira-sira siya. Parang inabandon na siya. Tapos may mga tambak ng lupa dun sa sahig, may mga basura. Ang mga bahay at lote raw na kanilang ibinebenta pag may may-ari ng isang nagangalang Doña Lourdes Rodriguez Yanyesa. At sa bisa ng isang deed of donation, binigyan daw sila ng karapatang mamahagi nito. Pamilya ng eksenang ito sa investigadora. Rewind video. Taong 2008 nang isiwalat ng investigador ang benta ng peking titulo ng di umano'y mula sa dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Tarlac. Sa sumunod na taon, nasa kote naman ang Victoria Community Fashion Bill Association, isang kooperatiba. Ang ginamit nilang patunay ng ibinebenta nilang lupain isang Original Certificate of Title o OCT na may numerong 01-4. Hep, teka lang. Parang ito rin ang OCT number na hawak ng Samana. Enter split screen. Mismo, magkaiba lang ang itinuturong may-ari. Naloko na dahil noon at ngayon iisa lang ang sinasabi ng LRA tungkol sa titulong ito. Hindi natin natanggap. Ang epekto nito ay hindi na siya ina-accept as evidence of ownership. Pero ang attorney Alan Bantilo na tinutukoy sa dokumentong hawak ng Samana, ilang ulit na raw nasangkot sa mga kasong kagaya nito. Halaka! Kaya bago pa dumami ang mga biktima, isang entrapment operation ang itinasa ng NBI, Cabido at ng investigador. Ayon sa plano ng NBI, kunwari magbibigay ng paunang bayad ang buyer na si Cesar Soriano. Randy, ikaw ang pagdala sa kanila. Ikaw ang pagdala sa kanila. Pagdala sa kanila. Agad tumulak ang aming grupo patungo sa City Home Subdivision sa Dasmariñas, Cavite. Gaya ng dati, magiliw kaming sinalubong ng Samana. Matapos ang ilang minutong bulahan usapan, naganap na ang bayaran. Picturean mo. Hawak yung pera. Picturean mo, hawak yung pera. Ang vice presidente na kani-kanila lang ay tsikadora, ngayon ay speechless na. Nagulat naman ang ilang residente sa nangyari. Ang alam lang kasi namin dito, sila yung dineclare nila recently na silang na dinonate na sa kanila ito from somebody naming Alan Bantillo. We were being parang somewhat may mga rumor threat na na ayusin nyo na yung titulo nyo kasi peke ang mga hawak ng titulo kaya iayusin nyo na sa amin yan. Dinumpis ka ng NBI ang lahat ng ebidensya. Isinama rin lahat ng nadatnan sa loob ng kanilang opisina. Sa tanggapan ng NBI Cabido, nakaharap-harap ang mga naaresto at ang mga nagrereklamo. Yung inaasikaso na
bahay dito na okay na, wala nang problema. Ito, may silo na kami, hindi kami bibigyan ng silo, hindi kami makakuha, hindi original yung ano namin. Hindi naniwala naman ako. Pero giit ng Samana, mali ang paratang laban sa kanila. Hindi po kami nagbebenta. Tumutulong po kami para may isaayos sa mga dokumento. Yan pong tinatawag namin na CLO, Certificate of Land Occupancy. Ito po yung process ng title, ng individual title. Kasi ang Samana, ang layunin ng Samana ay makatulong, hindi mamera. Lehitimo raw ang kanilang samahan dahil rehistrado sila sa Securities and Exchange Commission o SEC. Pero ayon sa LRA, hindi raw ito sapat para masabing tunay at legalang isang grupo. The fact that they are registered under the SEC doesn't make their activities legal. Kahit na ba sila ay incorporate under the laws of the Philippines, kung ang gawain nila ay illegal, that doesn't make the group legal. Kaya naman lahat ng nadakip na miyembro ng Samana diretso sa kalaboso. Ang naipile nating kaso ay violation ng Article 315 of the Revised Penal Code in relation to PD 1689 or large-scale estafa or syndicated estafa and falsification of public documents. Ranging from reclusion temporal to reclusion perpetua. No bail kasi sila eh. Ang pagkakahuli sa pamunuan ng Samana nakarating sa iba pang biktima. Kaya ang ilan pa sa kanila sumugod na rin sa NBI at naghabla. Hindi masamang mangarap at magsikap para magkaroon ng maayos na bahay. Pero kailangan doble ingat at wag basta magtiwala para masigurong ang dream house ninyo hindi maging bato. Susunod, yam na palaman, yak daw ang pinanggagalingan. Yung habang tumitingin ako doon sa mga tindahan nila, una sa kapa lang, yung pag hinawakan mo sa meron para sa naglalangis na pag hinawakan mo, ang baho. Tapos nung inopen ko, may buhok sa loob.